Hi everyone, this is Lisa and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, mag-share ulit ako ng mga sad news or casualty na nangyari dito garden ko, specifically dito sa veranda area. So, ito yung ating Echeveria St. Louis. So, na-fungi kasi to. Nagkaroon siya ng mga black spot sa kanyang leaves. So, papakita ko sa inyo kung ano itsura ng leaves pag dried na siya na na-fungi. So, ayan, nakikita niyo yung black sa dried leaves yun unit. Tsaka meron pa, ayan o, dalawang leaves na nandun mismo, itsura ng mga fungi. So, pag may ganyan sa succulent nyo, or sa leaves sa mga succulents nyo, you have to remove it. Pero i-check nyo din yung stem kung stem rot ba siya. So far, yung stem niya is maganda actually. And so, tatlo pala yung leaves na itatanggalin ko dyan mamaya na may fungi. So, wala tayong problema sa stem. Hindi siya stem rot. So, talagang fungi lang ang problema. So, ang gagawin ko dyan, tatanggalin ko yung mga leaves na may fungi. And then, after that, gusto ko na tong ilipat actually sa maliit na pot. Kaya lang basa yung potting mix, hindi pwede. Kasi nga umuulan, laging umaambon dito sa amin. So, hintayin ko muna mag-totally dry yung potting mix para hindi mag-root rot naman pag transfer natin. So, after nitong tanggalan ng black leaves o yung leaves na may black spot, I have to put alcohol on it. Kung nakikita nyo, basang-basa yung mga succulent kasi actually umaabon pa ngayon habang nagbi-video. So, beside the pot of St. Louis, we have the variegated succulent na actually wala naman tong problema. So, nalagas yung leaves niya na natuyo, nanilaw. So, akala ko nun may problema. And eventually, pag nakikita kong yellow leaves na parang mushy, tingnan, tinatanggal ko. So, I discovered na nagbigay pala siya ng baby. So, we have 4 babies already and napakaganda ng variegation. So, minsan, hindi naman porke nagmamashi leaves is na-overwater na siya. Minsan kasi talaga, nagmamashi or natatanggal yung leaves because they produce baby. Kasi nagsisiksikan sila eh. So, nag-aagawan sila ng space kaya natatanggal yung mga leaves. So, naglagay din ako ng isang leaves doon na baka sakaling tubuan siya ng baby. So, I'm planning to repot this also to a smaller pot pag tuyo na yung kanyang potting mix. So, beside the variegated succulent and the Echeveria St. Louis, we have here the missing you. So, ito lang yung nag-iisang missing you dito sa garden ko. And it is also my first time. I bought this 3 months ago. So, ayan siya. So, nag-crown nut to. Kinalbo ko yung pinaka-crown niya and then tinubuan siya ng new leaves. Ayan na yung leaves na binigay niya. Ang ganda. Perfect yung farina. And nagbigay din siya ng 2 babies. So, ito, wala din tong problema. Hindi, nag-crown nut lang, naipunan ng tubig kasi nag-busy ako nung holidays. Di ko natanggalan ng water sa rosette. Kaya, nag-crown nut siya. So, pag crown nut, kinakalbo ko talaga yung inner rosette. Kasi, pag nabulok na yung inner rosette at hindi niya tinanggal, wala na. So, may nakita akong spot. Pinrest ko, hindi naman siya malambot. So, hindi ko alam kung nagasugat lang ba siya. Pero, titignan ko din kasi baka fungi siya. So, sa kabilang rack naman, parang may problema yung ating white lotus. So, last week, finlex ko to. Na sabi ko parang may nakasagi ng farina niya na naiinis ako pero wala tayong magagawa. I think may stem rot siya. Let's see, I have to remove all the mushy leaves na makikita ko, lalo na yung may black spot dun sa inner part ng leaf. So, kinalbo ko siya. Ayan yung itsura niya. And fortunately, hindi siya stem rot. So, I'm happy. And then, I have to remove 2 more or 3 leaves more sa upper part kasi may black spot pa akong nakikita. So, para hindi mahawa pa yung ibang leaves, tanggalin natin. So, ito na yung mga unang natanggal ko. So, ang dami niya, ba diba? So, parang nagmashi siya. I think na-overwater siya. Hindi naman ganun kadami. Parang wala ka nakitang black spot. So, ayan, tinanggal ko pa yung 3 more leaves. Ayan siya. Actually, it's 4 leaves. So, yung stem niya okay. So, we're just going to leave it like that. And then, put it back on its place. Pero, syempre, hindi natin kakalimutan
i-treat yung succulent by put 70% isopropyl alcohol. Ganyan ako maglagay, so mayaman ako sa alcohol. Joke lang. So, yan. Ganyan. Tapos, yung mga katabi naman niya na mafafarina is okay naman. And marami pang tubig sa rosette kasi nga right now is umaambon. So, hindi ko sila pwedeng tanggalan ng tubig sa rosette kasi eventually malalagyan din naman. So, hintayin ko pa tumila yung ulan. Hopefully, kung titila within this day. Pero, palagay ko hindi. And then, eto naman yung ating kokoro na flex ko lang din. So, minsan, ayoko din talaga mag-flex na magaganda succulent. Pero, syempre, as a vlogger, kailangan ko ipakita sa inyo para mas maingganyo kayo manood sa channel ko. Kaya lang, I also need to share yung mga casualty or sad news na nangyayari. At saka kung anong ginagawa ko, kasi possible na nangyayari din sa inyo. So, eto, talagang parang nagka-stem rot na siya. So, I have to remove every mushy leaves na makikita ko. So, hindi ko kailangang manghinayang. Nakita ko na a part of the stem was already rotten. Kasi, as you can see, it's all black. Pero, tanggalin ko pa itong isang mushy leaves para makita natin kung hanggang saan yung stem rot. Pero, I tried to press the stem. Matigas pa siya. So, there's still a chance 50-50 na makakasurvive pa itong ating kokoro. So, let's see. So, ayan o. So, a part of the stem lang talaga yung nag-stem rot. So, the other side is okay. I cannot do anything. Hindi ko rin siya pwedeng i-cut kasi it's totally wet. Kasi nga, umuulan. All I can do right now is to put a generous amount of alcohol again para mamatay yung bacteria kung meron man doon sa succulent. Ito namang ating Echeveria kissing. So, one of my favorites. So, may black leaves. I think fungus to. So, let's check kung meron pang iba. Ayun, meron nagsisimula. Nakita niya yung parang bilog pero hindi na may black spot. Pero hindi pa siya totally talaga nag-develop as fungi. Eh, hindi ko muna siya tatanggalin. Baka naman kasi hindi tumuloy kasi sprayan ko naman siya ng alcohol. And then, let's remove the dried leaves. And there's a good news also. Na we have a baby coming out. And then, nag-remove din ako ng isang mushy leaves. Wala namang fungi yung mushy leaf kasi wala ako nakitang black spot. So, okay naman sila. Yung mga katabi na Echeveria kissing, nandito yung ating Beckia, Agavoides, Pink Champagne, Madiva, Curly succulent, and then the Aquarius, and then the variegated succulent also. So, on top of it, meron pa rin may fungi dito. So, ayan, ganyan yung itsura ng leaves pag malaki na yung fungi, yung black spot, no? So, pag may ganyan, we have to remove. Kahit pa makalbo yung succulent, no? Kailangan nyo talagang tanggalin. Pray na lang kayo na tubuan siya ng baby, ganun. Kasi wala kang choice eh. Pag hindi mo tinanggal yan, kakalat yan. Lalong mamamatay yung succulent mo. Sprayin ko lang din ng alcohol yan later. Sa tabi niya, nandun naman yung Echeveria hira. So, ayan din, ganyan. May fungi din siya. So, sprayan ko din ng alcohol. Pero the stem is like woody na. Parang makahoy na siya. So, hindi din siya mushy. And what's good with this succulent is may baby na din siya. That's all my sharing for today. I hope you like it. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all.